Ilang araw na mula nang maging pinuno ng angkan si Yunming. Tinawag niya ang kanyang mga kaibigan, ngunit halatang kinakabahan sila sa harap niya. Si Yuri ay takot at tinanong si Yunming kung bakit sila pinatawag, at tinawag siyang family head. Natawa ang ating Chad at sinabing huwag silang maging formal sa kanya. Sa kanilang pagbabalik sa pagiging barbaro, mistulang si Yunming ay isang guro na hinayaan ang kanyang mga estudyanteng hindi mag-aral. Tinanong ni Yuri ang dahilan kung bakit sila naroon. Sinabi ni Yunming na hinirang niya ang ama ni Yuri bilang chief officer, na ikinagulat ng dalawa pa nilang kasama. Ipinaliwanag niyang isang mahusay na tao ang ama ni Yuri at dapat niyang samantalahin ang bihirang pagkakataong ito. Bagamat masaya si Yuri, nag-alala siya sa posibilidad ng pagtutol mula sa iba. Sinabi ni Chad na madaling patahimikin ang ilang sumasalungat na boses. Ngunit kung magpapabaya sa tungkulin ng ama ni Yuri o gagamitin ang posisyon para sa maling paraan, mamamatay siya. Agad na pinutol ni Yuri ang usapan, sinasabing hindi ganoon ang kanyang ama. Pinayuhan ni Yunming si Yuri na tulungan ang kanyang ama sa pag-angkop sa mga tungkulin bilang chief officer. Sa kanyang isipan, inisip ni Yunming na kung susundin ng ama ni Yuri ang mga patakaran, wala siyang dapat ipag-alala. Samantala, si Yuri ay umiiyak pa rin tulad ng isang bata. Para kina Moryo at Ian, nais ni Chad malaman ang kanilang kasalukuyang sitwasyon na. Ipinaliwanag ni Yunming ang dahilan kung bakit niya tinawag ang kanyang mga kaibigan. Kung may mga tao na may natatanging kakayahan ngunit inaapi o tinatanggalan ng pagkakataon, plano niyang kunin sila sa ilalim ng kanyang pangangalaga. Habang nagsasalita si Yunming, sinabi ni Moryo na wala siyang maisusulong na pangalan. Tinanong ni Yunming si On, na may kaugnayan sa Medicine King Hall, tungkol sa kalagayan ng lugar na yon. Bigla siyang natahimik at sinabing matagal na niyang iniisip kung dapat ba niyang pag-usapan ang Medicine King Hall dahil may kaugnayan ito kay Yunming, partikular na sa kanyang ama. Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ni Yunming. Kasama sa usaping ito ang mga may kaugnayan sa pagkakalaso ng kanyang ama, at ang Medicine King Hall ang nasa likod ng lahat ng ito. Hindi makapaniwala si Mario at tinanong si On kung sigurado siyang ang Medicine King Hall ang may kagagawan. Biglang naging Gorilla Barbie, si Yuri at sinabing dapat nilang kalatin ang mga ulo ng sinumang nanakit sa ama ng pinuno ng angkan. Pinatahimik siya ni Chad at sinabihang ipagpatuloy ni On ang kanyang kwento. Ang Medicine King Hall ay napakahiwalay sa pangunahing sambahayan na kahit ang impluensya ng mga elder ay hindi nakakaabot doon. Ang lahat ng pag-aaral na may kaugnayan sa medisina at toksikolohiya ay isinasagawa doon. Bukod dito, pinapanatili nila ang kanilang pondo sa pamamagitan ng pagpapagamot ng mga pasyente at pagbebenta ng mga materyales pang-medisina. Matapos ang insidente ng Heavenly Perverts, nabuhay ang tangklan dahil sa suporta ng Medicine King Hall. Sila ang kumita ng pondo para sa mga gastusin ng angkan. Nanginginig sa galit si On habang sinasabi na ang pinuno ng Medicine King Hall noon ay ang kanyang lolo. Sinabi ni Mario na ang kanyang lolo ay tinanggal sa posisyon sa hindi malinaw na dahilan. Sa panahon ng kanyang pamumuno, may isang taong madalas bumisita sa Medicine King Hall, ang ama ni Yunming. Matapos ang pananakop, dumami ang mga galit sa Medicine King Hall. Ngunit sa tuwing may naninira sa kanila, palaging ipinagtatanggol sila ng ama ni Yunming. Gayunpaman, dahil isa siyang iskolar na walang panloob na lakas, internal energy, kitang-kita ang epekto ng pisikal na laban sa kanyang katawan. Ayon kay Yunming, kung ang isang tao na walang panloob na lakas ay matatamaan ng isang atakeng may inner force, hindi nito kayang madispel ang enerhiya, kaya't nagdudulot ito ng malubhang internal na pinsala. Sa kabila nito, patuloy pa ring lumaban ang kanyang ama. Ikinwento ni On ang tungkol sa vice-leader ng Medicine King Hall noon, na tatawagan nating Froggy, dahil mukhang palaka ang mukha niya. Nagkaroon ng alitan nang mahuli ng ama ni Yunming si Froggy na naninira sa kanyang ina. Imbes na magsisi, ginamit ni Froggy ang martial arts nang siya'y matalo sa argumento. Natigil lamang ito nang mamagitan ang lolo ni On. Dahil dito, tinanggal si Froggy bilang kandidato para sa susunod na leader ng Medicine King Hall. Bago ipagpatuloy, naisip ni Yunming na hindi niya maintindihan kung bakit ang ina ni Yunming, na dating leader ng angkan, ay hindi gumanti. Ngunit bumalik siya sa usapan at tinanong si On kung may galit si Froggy at kung siya ba ang naglason sa kanyang ama. Nagsimulang umiyak si On at sinabing pagkatapos lasunin ng ama ni Yunming,
Pinatay ni Froggy ang kanyang ama at nilason ang kanyang lolo. Dagdag pa, ikinulong siya ni Froggy. Nang marinig ito, hindi makapaniwala si Maria. Labis na nagulat si Muriel na nangyari ang lahat ng ito at walang nalaman ang iba. Simula nang lasunin ang lolo niya, hindi na ito nasa tamang pag-iisip, kaya kahit ipaliwanag niya ang sitwasyon, wala pa ring maglalakas loob na magsalita. Kaya naman sumali si Ian sa kompetisyon, dahil alam niyang sa loob ng 3 taon, hindi nila papatayin ang sinumang may alam tungkol sa insidenteng ito. Habang umiiyak si Ian, sinabi niyang gusto niyang makita ang kalagayan ng kanyang lolo ngunit masyado siyang natatakot na pumunta roon. Humingi siya ng paumanhin kay Yunming at sinabing mahihirapan itong makahanap ng mga talento sa Medicine King Hall. Tinanong ni Yunming si Ian kung bakit nananatiling buhay ang kanyang lolo kung gusto ng vice-leader na patahimikin ito, at sinabing mas mainam na patayin na ito. Habang umiiyak, sinabi ni Ian na ayon sa kanya, may isang lihim na dibisyon sa Medicine Hall na ni ang mga elder ay hindi alam. Sa loob nito ay mayroong inner pill na gawa sa isang maalamat na nilalang na nakatira sa lava. Sa tingin ni Muriel, mukha itong Pokemon, at labis niyang hinangaan ang kakaibang disenyo nito. Tinatawag itong 10,000 year fire carp. Nagulat si Yuri sa narinig, at hindi makapaniwala si Muriel na ito'y umiiral. Naguguluhan si Yunming dahil karaniwan ang inner pill ay isang bagay na nagpapalakas ng panloob na lakas. Ipinaliwanag ni Ian na, 100 taon na ang nakalipas, may kwento tungkol sa Lesser Lord ng Fiery Sun Palace na gumamit ng inner pill ng 10,000 year fire carp upang umakyat sa Fire Realm. Ang inner pill ay naglalaman ng napakalakas na lason, at kung ito'y iinuman ng hindi tinatanggal ang lason, 9 sa 10 pagkakataon ay nauuwi sa kamatayan. Kung pipiliti namang alisin ang lason, mababawasan ang epekto nito. Tinanong ni Yunming kung may sino man na makakagawing alisin ang lason bukod sa lolo ni Ian, ang dating leader ng Medicine King Hall. Sinabi ni Ian na ang layunin ni Froggy ay ang gamitin ang inner pill upang makarating sa Fire Realm. Pagkatapos nito, plano niyang iwan ang Tang Clan kasama ang kanyang mga tagasunod at itayo ang sarili niyang sekta. Nagulat ang lahat sa kwento na ang isang 2 pulgadang palaka ay nagpaplano ng ganito. Iniisip ni Yunming na hanggal si Froggy kung naniniwala itong ang pag-abot sa Fire Realm ay ang pinakamataas na antas ng kapangyarihan. Sa katunayan, ang Fire Realm ay mas mababa kaysa sa Transcendent Realm. Sa kabila ng lahat ng nangyari, sa 3 taong magkasama sila, hindi kailanman ipinakita ni Ian ang kanyang alalahanin sa harap ng iba at palaging nakangiti. Pinuri niyon ng si Ian sa pagbabahagi ng lahat ng kanyang pinagdaanan at tinanong kung sa pamamagitan ng paglilinis ng mga kasalukuyang miyembro at pagpapagaling sa kanyang lolo, maibabalik ang normal na operasyon ng Medicine King Hall. Sinabi ni Ian na posible ito kahit pakiramdam niya'y hindi siya kasing husay ng kasalukuyang leader. Masaya si Yunming sa kanyang sagot at sinabing pakikinggan niya ang kwento ni Muriel matapos nilang harapin ang Medicine King Hall, na sinang-ayunan naman ito ng buong puso. Inutusan ni Yunming si Ian na maghanda para bumisita sa Medicine King Hall. Subalit sinabi ni Ian na hindi pa niya nadadalaw ang kanyang ina simula nang dumating siya sa pangunahing sambahayan. Sagot ni Yunming, maiintindihan ng kanyang ina ang sitwasyon. Sinabi niya na hindi siya maaaring tumigil sa kanyang mga tungkulin bilang pinuno ng angkan at hindi niya maaaring baliwalain ang pinagdaanan ng kanyang kaibigan. Ngayon ang araw na tuluyan nang buburahin ni Chad ang Medicine King Hall mula sa Tang Clan. Samantala, sa Medicine King Hall, tensyonado si Froggy dahil ang anak ni Tang Longan ang naging pinuno ng angkan. Para sa kanya, ito'y nakakainis na balita, ngunit iniisip niyang walang alam si Yunming sa nangyari sa kanyang ama dahil ginawa niya ang mga iyon bago pa ipanganak si Yunming. Gayunpaman, ikinababahala niya ang hindi pagbalik ni Anan sa Medicine King Hall, dahil hindi siya ang tipo ng tao na basta-basta iiwan ang kanyang lolo. Ang palaka, na deformed at basura ang itsura, ay ngumingiti habang iniisip na pinahalagahan niya ang kanyang buhay kaysa sa buhay ng kanyang lolo at tiwala siyang kayang patayin siya anumang oras. Ang pinakamalaking problema ngayon ay ang inner pill. Upang ganap na maabsorb ang enerhiya ng inner pill at makarating sa Fire Realm, hindi magsasalita ang matandang lalaki kahit na muling makuha ang kanyang bait, na hadlang sa plano ni Froggy.
Iniisip ng Polaka na siya na lang ang mag-aalis ng lason, ngunit kung magkamali siya, maaari niyang mawala ang buong inner peel. Habang iniisip ang mas magandang solusyon, may kumatok na attendant sa pinto ni Froggy at nagsabing dumating na ang family head, na ikinagulat niyang halos maghilamos ng ihi. Sa labas ng hall, hinihila at binubugbog ng Bungee Brigade ang mga tao mula sa Medicine King Hall. Nararapat lang. Ang namumuno sa operasyon ay si Mega Chad Yunming. Sa mukha niya, mukhang papatayin niya ang lahat. Ang mga tadpoles ay sumisigaw at nagtatanong kung nakalimutan na ba ng mga manghihimasok kung saan sila naroroon. Sinabi ni Ian kay Yunming na hinanap nila ang buong lugar ngunit hindi nila nahanap ang kanyang lolo. Sinuri nila bawat sulok at walang natagpuang bakas. Nawawala na siya, kaya't nawawala na ang kanyang isip. Nang hihina, hiningi niyang sabihin ni Froggy kung saan nila ito tinago, ngunit tumanggi siyang sumagot. Inutusan ni Yunming si Wayne, na agad nilang pinaghati-hati ang mga ito. Yan ang tinatawag na pagiging badass. Lahat ng nahuli ay nagulat. Sinabi ni Yunming na maaari silang manahimik dahil isang bibig lang ang kailangan niyang magsalita. Matapos magsimula ang paligsahan, iniutos ni Froggy na ikulong ang dating leader sa isang lugar na tinatawag na No. Nang marinig ito, labis na nagulat si Ian. Ang No ay isang lugar na ginagamit upang ihiwalay ang mga pinaghihinalaang may nakakahawang sakit. Dahil sa malamig at madamp na kapaligiran nito, lalo nitong pinapalala ang kalagayan ng mga naruroon, at kalaunan ay isinara ito. Nagdesisyon si Yunming na pumunta roon kasama si Ian, at iniutos kay Wayne na linisin ang lugar at maghintay sa labas habang sila ay pumasok. Habang papasok, nagsimula na siyang magpatay ng lahat ng naruroon. Nagmamakaawa ang mga tadpoles na ipagpaumanhin sila, ngunit hindi siya tumigil. Pagtungo nila sa makitid na yungib, naiisip ni Yunming na akmang pangalanan itong Snake ang lugar na ito. Pagdating nila sa pasukan, nagsimula ng umiyak si Ian at tinanong kung huli na ba sila. Pinatibay siya ni Yunming, sinasabing buhay pa ang kanyang lolo dahil natagpuan niya ito gamit ang kanyang kakaibang pandama. Pagdating nila sa bilangguan, sinabi ni Yunming kay Ian na lumapit at binagsak ang pintuan ng bilangguan. Lalong lumala ang kalagayan ng lolo ni Ian at malamang na ginamit nila ang mountain subduang poison. Sinabi ni Yunming sa kanya na maghinay-hinay at alalahanin nilang narito sila upang iligtas ang kanyang lolo. Inalam ni Ian kay Yunming na bukod pa sa mountain subduang poison, ginamit din nila ang Thunderbolt EDC poison, na tumatama sa utak at nagpapalabo sa pag-iisip ng tao. Hindi ito nakamamatay, ngunit nakakaapekto sa utak, at mahirap itong gamutin kung hindi maagapan. Ngunit para kay Yunming, madali lang itong solusyonan. Inutusan ni Yunming si Ian na hawakan ang kanyang lolo, at inilagay niya ang kanyang sombrero sa ulo nito. Ininject ni Yunming ang kanyang inner energy sa katawan ng matanda, at nagsimula ang poison devouring frenzy, isang proseso na magbabalot at maglalaho sa lahat ng lason sa katawan. Napansin ni Ian na gumalaw ang kamay ng kanyang lolo. Iniisip ni Yunming na pinakamainam na absorban ang lahat ng lason, dahil nakaranas na siya ng pag-absorb ng mga matinding lason dati. Habang natatapos ang proseso, nagsimulang magbago ang itsura ng lolo ni Ian. Nang matapos ni Yunming ang poison devouring frenzy, sinabi niya sa matanda na tumayo. Binuksan ng lolo ni Ian ang kanyang mga mata at nakita ang kanyang apo. Nakakatawa pa nga dahil inisip ng matanda na si Yunming ay ang kanyang ama. Ipinaliwanag nila sa kanya ang lahat, kabilang ang pagiging bagong family head ni Yunming. Natuwa si Yunming na natulungan ang matandang kaibigan ng kanyang ama. Umiiyak ang matanda, labis na naantig na siya ay naligtas ng isang batang hindi man lang nakakita sa mukha ng kanyang ama. Dahil sa kanyang mga pagkakamali, nagsalita siya. Habang binabanggit ang yumaong si Tanglong, sinabi niya na kung buhay pa ito, siguradong maipagmamalaki niya ang kanyang anak. Sa kabila ng kanyang edad, pinanggako niyang buong puso siyang maglilingkod sa pinuno ng kanilang pamilya. Iniabot ng ating perpektong bida ang kanyang balabal sa matanda at sinabi na naroon siya upang ayusin ang posisyon nito bilang pinuno. Tinawag siya ni Yunming at sinabing panahon na para lumabas dahil hinihintay na sila ng mga tao sa labas. Samantala, ang pangit na Polaka ay nagwawala at lalong pumapangit ang mukha,
hindi makapaniwala na matatag na nakatayo ang matanda. Napagtanto niya na ang lahat ng ito ay gawa ng pinuno ng pamilya. Sa kanyang isip, nagpanik siya. Inisip niyang masama ang kahihinatnan kung direktang haharapin si Yunming, lalo't walang pag-aalinlangang pinaslang nito ang mga elder. Ang Hangul na Polaka ay nagbanta kay Yunming, sinasabing ang Medicine King Hall ang nagdadala ng yaman sa kanilang angkan, at kung wala sila, tiyak na babagsak ang angkan. Ngunit malamig na iniisip ni Yunming na walang kamuwang-muwang ang Polaka sa sitwasyong kinalalagyan nito. Lalong nanlamig ang kanyang tingin at tinanong kung iyon na ba ang huling mga salita ng Polaka. Itinuro niya ang matanda at tinanong kung may gusto itong sabihin. Pero binaliwala lang ng matanda ang Polaka. Sinubukang tumakas ng Polaka, iniisip na tiyak siyang mamamatay kung magtatagal pa siya roon. Ngunit sa sandaling gumalaw siya, tumigil ang kanyang katawan. Nataman siya ng lason mula sa karayom na maingat na inihagis ni Ain, na patunay na karapat-dapat siyang pumalit bilang pinuno. Habang bumagsak ang Polaka sa kanyang kamatayan, kalmado namang kinuha ni Ian ang kanyang karayom. Nang makita itong patay, nagtakbuhan ang mga basurang tauhan sa takot, ngunit sinalubong sila ng Bong Brigade at pinagpapatay ayon sa utos ni Yunming. Nagulat ang lahat sa angkan nang matuklasan na ang Medicine Hall ay tuluyang nawasak at lahat ng naroon ay pinaslang. May ilang nagmamarunong na mukhang mga TikTokers, nagsasabing ang Medicine Hall ang nagligtas sa tangklan at ang pagtanggal dito ay kabaliwan. Sa eksenang ito, nakatitig ang ating bida sa inner peel. Sa unang tingin, mukha itong Ferrero Rocher. Sinabi ng lolo ni On kay Yunming na kung ang peel na ito ay maiiwan sa labas, baka may kagaya ni Frogface na sumulpat para nakawin ito. Ipinangako niyang siya ang maghahatid nito kapag hamupa na ang epekto ng lason. Samantala, si Yunming ay halos maglaway habang nakatingin sa peel, parang asong sabik sa malaking buto. Sinabi niya sa matanda na kukunin na lang niya ito kung papayag. Nalito ang matanda at sinabi na kung hindi niya gagamitin agad, mas mabuting manatili ito sa ligtas na lugar. Sa mata ni Yunming, napakalakas ng lason ng peel na ito nakitang-kita sa hubad na mata. Kaya't walang posibilidad na basta na lang niya ito pababayaan. Pero ang totoo, hindi ang peel ang mahalaga sa kanya kundi ang lason. Ipinatong ni Yunming ang kanyang kamay sa peel at sinimulang saluhin ang lason nito. Habang ginagawa ito, naisip niyang napakalakas ng lason, na akma sa isang inner peel ng espiritong nabubuhay sa lava. Kung ikukumpara sa demonic fire dragon poison, ito'y wala lang. Kung ang isang karaniwang tao ang makakain nito sa hindi refined na estado, malamang sunog ang kanilang laman loob dahil sa lakas ng lason. Higit sa lahat, kahit napakalakas ng lason na ito, wala ito kumpara sa 10 lason. Naisip ng ating bida na mas mabuting pag-aralan pa ang 10 lason. Matapos ang proseso ng refinement, ramdam ni Yunming ang kapangyarihan ng espiritu sa peel. Sa wakas, handa na itong inumin. Pumunta si Yunming sa bagong silid ng kanyang ina at kumatok sa pinto. Nang bigyan siya ng pahintulot ng kanyang ina, pumasok si Yunming sa silid at nakita ang kanyang ina na naghihintay sa kanya. Ang ating bida ay bumati, at napansin ng kanyang ina na parang hindi pa rin siya makapaniwala na nakabalik siya sa pangunahing bahay. Iniisip ng kanyang ina na napakaswerte niya na magkaroon ng anak tulad niya. Sinabi ni Yunming sa kanyang ina na ang lugar na ito ay orihinal na kanya, kaya nararapat lamang na naroon siya. Pinagmasdan ni Yunming ang kanyang ina ng mabuti. Bagamat maganda pa rin ito, halata ang mga alalahanin nito para sa kanya sa paglipas ng panahon. Hindi napigilan ng kanyang ina ang emosyon at mabilis siyang niyakap ng mahigpit, labis na nagpapasalamat na ligtas siyang nakabalik. Naisip ni Yunming na sa nakaraang buhay niya, ang nagawa lamang niya ay magsisi hanggang dumating ang kamatayan, dahil wala siyang nakasama upang ibahagi ang kanyang kasiyahan kahit na narating na niya ang dulo ng kanyang paglalakbay. Dahil puno ng pagsisisi ang kanyang nakaraang buhay, ipinangako niyang paprotektahan ang buhay na ito at lubos na ipapamuhay ito. Tinanong siya ng kanyang ina kung nakilala ba niya ang Bango Brigade na tumulong sa kanya sa paglipat ng mga gamit. Sinabi ni Yunming na nakakaantig na eksena iyon. Nagtanong ang kanyang ina kung ano ang hawak niya, at sinabi ni Yunming na ito ay isang regalo para sa kanya.
Nang ipakita niya ito, nagulat ang kanyang ina nang makitang isang 10,000-year firecart peel ang dinala niya. Agad itong nakilala ng kanyang ina at naisip na makakatulong ito ng malaki kay Yunming, lalo't siya ang mamumuno sa Tang Clan. Tumawa si Yunming at sinabing hindi niya kailangan ang peel na yon. Hinawakan niya ang kanyang ina at ipinaliwanag na ang peel ay hindi na makakapagpalakas pa sa kanya. Pagkatapos, pinakawalan niya ang kanyang panloob na enerhiya, dahilan para mas lalong magulat ang kanyang ina. Napagtanto nitong narating na ni Yunming ang Fire Realm, at kumpiyansa itong kinumpirma ng ating bida. Natuwa ang kanyang ina na ang kanyang anak ay umabot na sa Fire Realm, pero nag-aalala siya na baka may sumalakay sa Tang Clan dahil dito. Sinabi ni Yunming sa kanyang ina na nais niyang mabuhay ito ng mahabang panahon, kasama ang parte ng kanyang ama, upang patuloy na bantayan siya. Habang unti-unting nawawala ang epekto ng peel, pinilit niyang inumin ito ng kanyang ina. Napagtanto ng kanyang ina na masyado siyang nag-aalala. Kahit na nasa Fire Realm na ang kanyang anak, natural pa rin para sa isang ina ang protektahan ang kanyang anak. Sinabi niya na tatanggapin niya ang peel dahil dinala ito para sa kanya. Naitanong din niya kung alam ba ni Yunming ang bansag sa kanya noong kabataan niya. Sinabi niya na tinawag siyang Sichuan Stop Beauty at Poison Phoenix, inilabas niya ang kanyang panloob na enerhiya, at sa unang pagkakataon, nagulat ang ating bida, ang titulong Poison Phoenix ay ibinigay sa pinakasikat na miyembro ng Tang Clan, naalala niya na matagal na rin niyang hindi nakikitang ganito siya ka-shy, bagamat hindi siya kasing galing ni Yunming, iniisip niyang kahanga-hanga pa rin siya, matapos inumin ang peel at mapalakas ang kanyang panloob na enerhiya. Dumiretso siya sa pagkokonsentra upang mag-cultivate, nagulat si Yunming dahil bagamat iniisip niyang nagtatago ito ng kapangyarihan, hindi niya inasahang malapit na itong maabot ang Fire Realm kahit nag-eensayo lamang mag-isa. Sa panahon ng pag-cultivate, sinisip-sip niya ang espiritualidad ng inner peel, ayon kay Yunming, may posibilidad na malampasan pa niya ang limitasyon, bagamat simple lamang ang proseso ng pagsipsip ng espiritualidad ng peel, mahalaga ang maingat na pagsasama nito sa katawan. Sinabi ng ina ni Yunming na ang proseso ng pagsipsip ng espiritualidad ay kailangang ulitin hanggang sa maubos ang lahat ng enerhiya mula sa inner peel. Ngunit nag-aalala siya kung posible bang maabsorb ang ganoong kalaking dami ng enerhiya. Ngayon pa lang, unti-unti nang nawawala ang espiritualidad ng peel, kaya nag-aalala siya na baka hindi niya maubos kahit kalahati nito bago ito tuluyang maglaho. Biglang pumasok ang kamay ni Yunming sa kanyang spiritual space. Sinabi nito na ang enlightenment ay hindi nanggagaling sa sobrang pag-iisip. Dapat niyang obserbahan ang kanyang paligid, suriin ito, at higit sa lahat, gayahin ito upang maabot ang kaliwanagan. Ngayong pagkakataon, bibigyan siya ng ating bida ng kaunting tulong. Habang ang enerhiya ni Yunming ay dahan-daang sama-sama sa inner peel, nakita niya ang teknik at napagtanto na ito ang Asher Radiant Heart Technique ng Tang Clan. Agad niyang nalaman kung paano ito gamitin. Sa halip na isa-isang internalisahin ang enerhiya, dapat niyang baguhin ito sa anyong mas pamilyar sa kanya at saka ito ay absorb. Hindi nagtagal, narating niya ang enlightenment at naubos niya ang lahat ng enerhiya mula sa inner peel. Kinumpirma ni Yunming sa lahat na matagumpay na na-absorb ng kanyang ina ang peel, at narating na niya ang Fire Realm. Sa sumunod na eksena, nagtitipon ang lahat ng miyembro ng clan sa Stealth and Poison Hall. Si White Monkey, na anak ng Poison King, ay nagrereklamo kung bakit kailangang magkaroon ng pulong ng maaga sa umaga gayong napakarami nilang ginagawa. Isang elder ang nagtanong sa tiyuhin ni Yunming kung kailan ito darating. Kahit pa siya ang clan head, sinabi nitong bastos ang pagpapaghintay sa kanila. Tatawagan natin siyang Bearded Barbie. Sa kabila ng kanilang reklamo, pinigilan ni Bearded Barbie ang kanyang galit at sinabing hintayin na lang nila ang pagdating ng clan head. Biglang inanunsyo ng isa sa kanila na paparating na ang clan head. Sa pagpasok ni Yunming, pasalamat itong binati ang lahat dahil nagtipon sila ng maaga. Sinabi niyang may mahalagang bagay siyang tatalakayin. Nagulat si Bearded Barbie at tinanong kung ano ang napakahalaga upang tipunin silang lahat. Ipinahayag ni Yunming na magtatalaga siya ng proxy head hanggang sa siya ay umabot sa tamang edad. Narinig ito ni Bearded Barbie at tinanong kung sino sa mga pinuno ang kanyang itatalaga. Mukhang nag-aakalang siya ang pipiliin. Ngunit sa kanyang ugaling Chad, tahasang sinabi ni Yunming na hindi niya pipiliin ang isa man sa mga elder, na siyang ikinagulat ng lahat.
Hindi makapaniwala si Bearded Barbie na inakala niyang siya ang magiging pansamantalang pinuno matapos ang lahat ng ginawa nila. Bigla na lamang may pumasok sa silid ng pulong. Tumingon ang tiyuhin ni Yunming at nagulat. Ang mga elder naman ay tila nanginginig sa takot, hindi makapaniwala na naroon siya matapos ang ilang dekada. Iniisip ni Yunming na siya ang pinakakarapat-dapat sa posisyon. Matapos siyang sisihin para sa isang paglusob, pinalitan siya ng mga elder bilang pinuno ng clan. Pumasok ang babae, binati ang lahat at sinabing maraming pamilyar na mukha ang kanyang nakikita. Sinabi niyang ititigil na niya ang pagpigil sa sarili. Humingi siya ng paumanhin sa lahat dahil nahuli siya. Kagabi, habang naliligo, naisip niyang masaya siya na narating na niya ang Fire Realm. Ngunit ang pinakamalaking problema ay hindi pa siya sanay sa bagong lakas na natamo niya matapos umakyat sa Fire Realm. Dahil dito, nakaranas siya ng hindi inaasahang gunk na lumabas sa kanyang katawan, na ikinahihiya niyang makita ng isang tagapaglingkod. Habang sinasanay ang sarili, napagtanto niya na mas naiintindihan na niya ang anak niyang si Yunming. Naabot nito ang pinakamataas na antas sa Fire Realm. Ayon sa kanyang kaalaman, tanging ang leader ng Black Death Alliance lamang ang narating ang antas na ito. Napaisip siya kung ano ang pinagdaanan ng kanyang anak sa kompetisyon. Matapos ang mahabang panahon, nagkaroon ng pagkakataong mag-usap ang mag-ina ng masinsinan. Binati ni Yunming ang kanyang ina sa pag-abot nito sa Fire Realm. Ngunit ibinalik ng kanyang ina ang papuri sa kanya, sinasabing si Yunming ang dahilan ng kanyang tagumpay. Pinaupo niya si Yunming, at nagkaroon sila ng makabuluhang pag-uusap. Sa gitna ng usapan, tinanong niya si Yunming kung paano nito naabot ang Fire Realm sa murang edad. Hindi sigurado si Yunming kung paano ito ipapaliwanag, lalo na't mahirap paniwalaan na narating niya ang enlightenment dahil sa alaala ng kanyang nakaraang buhay. Napag-isipan niyang gawing dahilan ang kompetisyon. Tinanong niya ang kanyang ina kung narinig na niya ang tungkol sa isang bahagi ng 10 lason na naipuslit. Sumagot ang kanyang ina na narinig niya ito at alam niyang ang nanalo sa kompetisyon ay ginawaran ng Fire Dragon Poison. Sinabi ni Yunming na tama iyon, na ikinagulat ng kanyang ina. Bagamat hindi siya nagsisinungaling, pinaliwanag niya na kahit natanggap niya ang lason, naging maayos siya. Ipinaliwanag niya na dahil sa labanan, nasanay siya sa lason, at ang pagsipsip ng lason ang nagdala sa kanya sa enlightenment, dahilan upang maabot niya ang Fire Realm. Bagamat nagulat, unti-unting napaniwala ng kanyang ina ang paliwanag ni Yunming. Siya naman ay nakahinga ng maluwag dahil mabilis itong natanggap ng kanyang ina. Binago ng kanyang ina ang paksa at tinanong si Yunming tungkol sa sinabing tagapaglingkod habang naliligo siya. Sinabi raw nito na tinatanggal ni Yunming ang Medicine King Hall. Nagpasya si Yunming na maging tapat sa kanya dahil may kinalaman ito sa kanyang ama. Ipinaliwanag niya ang mga ginawa ng Medicine King Hall, at matapos ang mahabang pag-uusap, inilahad ni Yunming ang lahat ng detalye. Matagal na palang may hinala ang kanyang ina, at nalungkot siya para kay Ren na nagdusa ng husto. Sinabi niya kay Yunming na natakot siyang mawalan ng nag-iisang anak matapos mawala ang kanyang asawa, kaya namuhay siya ng parang patay na sa loob ng pamilya. Gayunpaman, napagod na siya sa ganoong kalagayan. Humingi siya ng pahintulot kay Yunming na siya naman ang magpoprotekta rito mula ngayon, kahit na hindi siya kasing lakas nito. Sa kasalukuyan, nagulat ang lahat sa pagdating ng ina ni Yunming. Hindi makapaniwala ang iba na ganoon pa rin ang kanyang hitsura. Napansin ng ilan na malamang ay umakyat na rin ito sa mas mataas na antas. Labis ang saya ng tiyuhin ni Yunming at malakas na inanunsyo na dapat batiin ng lahat ang kanyang ina bilang bagong pinuno ng Tang Clan. Si Bearded Barbie ay halos mawasak sa galit at hindi makapaniwala na itinatalaga siya bilang pinuno, hindi lamang proxy. Nagpasalamat ang ina ni Yunming sa lahat at ipinaliwanag na pansamantala lang ang kanyang pagiging pinuno hanggang sa maabot ng kanyang anak ang tamang edad. Sa narinig, ang tiyuhin ni Yunming ay napaiyak, habang ang iba, lalo na si Bearded Barbie, ay parang nawala ng ulirat sa takot. Matapos may talaga bilang pinuno, agad niyang sinimulan ang pagbabago sa Tang Clan. Unang hakbang niya ang pagbuwag sa Medicine King Hall, na noon ay nagkakalat, at pinalitan ito ng pangalan na Tang Hoi. Itinalaga niya ang lolo ni On bilang head surgeon, habang si Ian naman ang naging second in command.
Samantala, ang ama ni Yuri ay itinalaga bilang general manager at inutusan na magsagawa ng masusing investigasyon. Kaagad niyang natuklasan ang mga talaan ng pandarambong ng mga elder at nabawi ang napakaraming pondo, na sapat upang mapanatili ang operasyon ng clan. Samantala, ang ama ni White Monkey, na kilala bilang Poison King, ay tinanggal sa kanyang posisyon. Kasabay ng pagtanggal sa karamihan ng mga elder na nagnakaw ng pondo ng clan, maging ang mga taong hindi elder ngunit kasabwat sa pandarambong ay tinanggal din sa kanilang mga posisyon. Ang lahat ng pagbabagong ito ay naganap sa loob lamang ng ilang araw. Habang iniisip ni Yunming ang mga nagawa ng kanyang ina, napagtanto niyang tunay itong kahangahangang tao. Habang sinasabi niya ito, hindi maiwasan ni Yunming na mapansin ang kagandahan ng Tang Clan, na muling nabuo dahil sa panghihimasok ng kanyang ina. Dahil dito, naresolba ang mga panloob na problema ng kanilang pamilya. Sa simula, nais lamang ni Yunming na magkaroon ng tahimik na buhay kasama ang kanyang ina. Ngunit sa paglipas ng panahon, siya ay napalibutan ng maraming responsibilidad, mga kaibigang handang ipaglaban siya, mga bantay na may buong tiwala sa kanya, at daan-daang miyembro ng Tang Clan na dapat niyang protektahan. May panahon noon na nahirapan si Yunming na alagaan ang kanyang katawan, na naging sanhi ng kanyang galit at tanong kung bakit siya isinilang. Ngunit ngayon, ang kanyang layunin ay maging mas malakas, sapat upang walang makapanakit sa Tang Clan, maging ito man ay ang Black Alliance, ang Pervert, o kahit sino pa. Lumipat ang eksena sa Black Alliance. Ang leader na tinatawag na Lizard ay iniisip ang tungkol sa Tang Clan nang lapitan siya ng isang babae. Sinabi nito na ang Twin Sword Trash, ang sumalakay sa kanilang pagsusulit, ay natalo ng kasalukuyang pinuno ng Tang Clan. Ang babaeng ito, na tinatawag na Ugly Bangs, ay ipinaliwanag kung gaano kasikat at malakas ang natalong kalaban, kaya't hiniling niya sa leader na sirain ang Tang Clan. Ngunit sinagot siya ni Lizard, bakit ko gagawin yun? Hindi tumigil si Ugly Bangs sa pag-uudyok, na parang hinahamon siya. Nap-icon si Lizard sa kanyang pagiging makulit at sinabing ang Ugly Barbie, na iyon ay sumuway sa kanyang mga utos ng salakayin ng Tang Clan. Kahit nakabalik ito ng buhay, siya pa rin ay mapaparusahan. Sa kabila nito, naintriga si Lizard na nagawa ng pinuno ng Tang Clan na patayin ang itinuturing na hindi madaling matalo. Kaya, inutusan niya ang kanyang mga bantay na anyayahan ang pinuno ng Tang Clan sa paparating na Sichuan meeting.